ngayon at magpakailanman. Salamat po sa iyong bukas na langit. Salamat po sa iyong Espiritu Santo. Salamat po sa iyong mga salita na aming matatanggap sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at lahat po magsabing, Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 1, verses 2 to 10, Unang Thessalonica, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 10. Pinamagatang Treasuring Thessalonians. Ito po yung first part ng ating pag-aaral sa Thessalonians. Sabi po sa unang slide, we always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you, not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. You know how to live among for yourselves. You became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. The Lord's message ran out with you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, you do not need to say anything about it. For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living God and true God. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who rescues us from the coming wrath. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kumamay ka ng iyong dalawang kapatid, sabihin mo, I will pray for you. Ang Thessalonica, ngayon po sa Greece, ay Thessaloniki. Isa po siyang malaking lungsod at sentro ng pangkalakalan sa Macedonia. Pinasok po ito ni Pablo, kasama si Silas, kasama si Timoteo, sa kanilang second missionary journey. Makikita po yan sa Acts 17, 1-9. Ipinangaral nila si Jesus bilang Mesyas sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sila po ay naniwala. Ngunit maraming tumutol, lalong-lalo na yung mga tradisyonal, at sila ay nag-alsa laban sa mga misyonary, laban kila Pablo, Timoteo, at Silas. Ito yung dahilan kung bakit inaway nila yung mga misyonary at pilit na pinaalis doon sa lungsod. Ang sulat na ito ay isa ring pasasalamat. Pinasalamatan ni Pablo sa Diyos ang kahangahangang buhay ng mga kapatiran dito sa Thessalonica. Parang dito lang sa Tagas. Lagi tayong nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos dahil kayo ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. Sa kabila ng persecution, sila ay naging huwaran. Naging modelo po sila sa kanilang simbahan. Sila ay aktibo sa kanilang pananampalataya, parang ikaw, at ang kanilang pag-ibig ay nakikita. Hindi lamang sa salita, gayon din sa gawa. Ina-apply po nila yung kanilang natutunan sa Sunday school. At ang matibay na pag-asa nila sa pagbabalik ng Panginoon. Sabihin mo sa katayin mo, malapit nang dumating ang Panginoon. At ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin dito sa Tagas, sa mga mananampalataya, na tayo ay tinatawag din ng Panginoon na maging buhay na patutuo. Ikaw ang bukas na Biblia na babasa ng iba. Ang iyong pag-uugali, ang iyong mga salita, napapakinggan nila, napagmamasdan nila, at nasasabi nila, ikaw nga ay tunay na nagmamahal sa Panginoon. Kaya yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinasabi, mga kapatid, yan ay affirmation or confirmation
ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Yung iyong pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Maging doon sa iyong mga kaaway na pinagpipray mo, yan po ay manifestation na ina-apply mo yung kalooban, yung salita ng ating kagurangnan. Ng ating pananampalataya ay dapat nakikita sa gawa. Sapagkat yung ating gawa at yung ating pananampalataya, mga kapatid, dapat nagkakaisa. At ang ating pag-ibig, dapat nararamdaman. Hindi lamang nasasabi, kundi dama ng iyong mga kapatiran o ng iyong mga katrabaho, kaklase, kaibigan, na ikaw nga ay tunay na lingkod ng ating Panginoon. At tayo po, lahat ay umaasa na ang Panginoong Hesukristo ay kasama natin. Dumating man ang pagsubok, dumating man ang pagtitiis, anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang ating problema sa buhay, mga kapatid, harapin natin na may katapangan sapagkat, sabi mo sa katain mo, kasama natin ang kagurangnan. Ano-ano yung mga mahalagang salita na nais nating puntuhin sa araw na ito na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga taga-Tesalonica. Actually, itong mga words na ito galing kay Pablo na nais niyang ibigay doon sa mga kapatid sa Tesalonica. Yung nakita ko rito tatlo, word of appreciation, word of admiration, and word of affirmation. Appreciation, sapagkat pinasasalamatan ni Pablo yung kanyang mga kapatid. Kung ina-appreciate mo ang iyong katrabaho, o ang iyong kapatiran, o ang iyong kapamilya, o ang iyong kaibigan, dapat lang pala na pinagpipray din natin sila. Humihingi sila ng request na prayer, ipag-pray natin sila to appreciate them before the presence of God. Meron tayong mga kapatid na magtitake ng exam, ipag-pray natin sila na sila bigyan ng gabay ng ating Panginoon. Meron mga nilipat ng ibang lugar, pupunta sa malayo, ipag-pray po natin sila. That is a way of appreciation na pwede nating ibigay sa ating mga kapatid. How? By thanking God for them. Ano ang sabi sa verse 2? We always thank God for all of you. Say that word, always. Hindi lang isang beses, hindi lang every Sunday, hindi lang every Wednesday. Every day, sa ating panalangin, isama po natin ang ating mga kapatid. If you appreciate your parents, ipag-pray mo siya, ipagpasalamat mo sa Panginoon, sapagkat yan po ang patunay na ikaw nga ay nagpapahalaga sa kanila. Anong sabi niya? And continually mention you in our prayers. Yung pagpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat sapagkat sila ay buhay pa. Lord, salamat sapagkat sila ay napagtagumpayan nila yung kanilang problema. Salamat sa kanila sapagkat pinagaling mo, Panginoon. Mga ganong bagay, pagpapasalamat sa Diyos is a way of appreciation sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sabi nga sa Romans 1:8, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo para sa inyong lahat. Sabi mo nga, sa inyong lahat. Walang pinipili. Yung mga medyo kumukontra sa iyo, pagpasalamat mo sa Diyos. They are grace growers, di ba? Tinuturuan kang maging patient, maging pasensyoso. Yung mga taong kumukontra sa pamilya mo, pag-pray mo, pasalamatan mo sa Diyos. Sapagkat nagagamit yan upang ikaw ay tumibay sa iyong pananalig. Na ikaw ay manatiling mananangan sa Panginoon. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay nababalita sa buong sanlibutan. Ito ang maganda. Sabihin niyo ano yun? Yung testimony mo, alam nila na ikaw ay tagasunod niya sapagkat ang kandak, ang iyong pag-uugali ay batay sa kanyang salita. 1 Corinthians 1:4 ang sabi, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos dahil sa inyo. Dahil sa biyayang ibinigay niya sa inyo kay Kristo Jesus. Sa panahon natin ngayon, uso yung sana all. Sabi ng nag-comment, yung sana all na yan, expression yan na naiinggit daw. Mga kapatid, kung meron mang pinagpala ang Panginoon, meron man silang tinanggap, ang sabihin mo, praise God, sapagkat sila ay pinagpala mo, Panginoon. At kung ano yung release mo, kapatid, tandaan mo, yan din ang babalik sa'yo. Amen? Kung ikaw ay nag-release ng pagpapala, pagsasalamat, dahil nakita mo sila'y umangat, kapatid, sabi ng sekretary mo, ikaw ang kasunod.
Nauna lang siya na pinagpala. Susunod ka na. Amen? At tayo nananampalataya ng Diyos ay hindi nagbabago. Philippians 1:3-5 ang sabi, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing naiisip ko kayo. Kapatid, naranasan mo na ba na kapag ikaw ay merong lugar na pinuntahan, o kaya meron kang nararanasan, merong tao kang naiisip. O kaya, ikaw ay nagkaroon ng problema pagkatapos meron kang taong naalala. Mga paraan ng Panginoon para tayo po ay kausapin ng Panginoon. Na sometimes, yung kanilang mga ginawa, merong epekto sa iyo at yung kanilang ginawa na ito ay pwedeng maging tuntungan mo para maging inspirasyon ba sa buhay. Ipagpasalamat natin ang mga ganun. Every time na nakaalala ka ng tao, every time na meron kang nakitang pangalan sa iyong prayer, ipag-pray mo, ipagpasalamat mo. Sapagkat hindi po yan nagkataon na naisip mo lang, may purpose ang Panginoon. Kung ikaw ay merong pinagdadaanan sa buhay, meron din mga taong nananalangin sa iyo. At akala natin minsan nagkataon lang, mga kapatid, hindi. Sa bawat panalangin ng ating kapatid, sa bawat panalangin na yung ginawa, may nangyayari sa spiritual na kaharian. Amen? Kaya sabi niya, sa lahat ng aking dalangin, all prayers na ginawa niya, para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin ng may kagalakan dahil sa inyong pakikibahagi sa Ebanghelyo. Mula pa noong unang araw hanggang ngayon. Lagi niyang pinagpapasalamat. Sapagkat alam niya na mayroong positibong bagay na tinanggap ang mga kapatid. At sa paggawa mo nito, kapatid, nagagawa natin yung ating tungkulin na manalangin para sa ating kapwa. Sabi ba ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Kasama po doon yung pananalangin para sa kanila. Kung tayo ay nananalangin para sa iyong pamilya, kapatid, ipanalangin din natin ang ating ibang mga kaibigan, kapwa natin, taga-tagas, taga-tigaw. Panalangin natin sila sapagkat yan po ay bahagi ng ating pagkilala, pag-appreciate sa kanila. Pangalawa, by asking God for them. He was not only thanking God, he was asking God. Hinihiling niya ang Panginoon na ang Diyos ay magbigay sa kanila ng pagpapala. Sabi niya, we always thank God for all of you, first part, second part, and continually mention you in our prayers. In other words, yan doon yung kanilang support. Nandun yung kanilang supplication, yung prayer for them. Minsan, hindi mo na ipag-pray yung sarili mo, pero na ipag-pray mo sila, kapatid, huwag kang mag-alala, sapagkat yung pinakawalan mo na, babalik sa iyo yan. Siksik, liglig, umaapaw. Kaya yung ating pananalangin, pag-support sa ating mga maiksa, matrabaho, ma-abroad, o kaya naglalakbay, kapatid, yan po ay hindi nasasayang. Yan po ay magandang handog sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa Colossians 1:8, anong sabi? Colossians 1:9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Pinapanalangin ang alin? Yung katalinuhan, yung kaalaman, yung kakayahan, pati yung proteksyon ng ating mga kapatiran. Ginagawa ho yan ni Pablo. Hindi lamang sa mga taga-Colossians, hindi lamang sa mga taga-Thessalonians. Kasama ho tayo sa mga ipinagpipray na ito sa banal na kasulatan. Somebody say, thank you, Lord. Even sa Philippians 1:9, ang sabi diyan, and this is my prayer. Say that word, my prayer. Kaya dapat, araw-araw, nagpipray tayo, mga kapatid. Dapat bahagi na siya ng ating routine sa buhay. Bahagi na ng iyong buhay. Nadawa, turong ka, na naginip ka, na pighabol ka kang aswang, dahil ka nalang kakahiro, nakaka-review ka pa. Di ba? Naranasan niyo ba yun? Dahil ka nakahiro, tapos naisip mo ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, nagimata ka, nagre-review ka. Anong ibig sabihin niya? Dukot na sa hawak mo itong panalangin na yan. Parte na kang buhay mo, nadawa, turong ka, nagpipray ka. Amen?
Sabi diyan, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Sa Romans 1:9-10, ang sabi diyan, God whom I serve in my spirit. Lahat ng naglilingkod magsabing, thank you, Lord. Thank you, Lord. In preaching the gospel of His Son is my witness, how constantly I remember you in my prayers. Napakatindi na kanyang commitment. Lagi niyang ipinapanalangin. Binabanggit niya sa prayer. Ang sabi dito, at all times. Kaya mga kapatid, yung mga wala kang ginagawa, naghigibo-gibo ka, naghihimo-himo ka, gulayo, kung ano ba nasa iyong trabaho dyan sa tao kang ano. O kaya nagdadrive ka, o kaya naglalakad ka, you can always pray. Pwede mong ipag-pray ang iyong mga kapatiran. I pray that now at last, by God's will, the way may be open for me to come to you. Yung mga opportunity na binubuksan ng Panginoon, pinag-pray din yan. Yung mga plano nating nais abutin, mga lugar na dapat natin at nais nating puntahan, mga nais nating gawin sa ating buhay, pinag-pray din po yan. Hindi lamang yung plano mo, pati yung plano ng iba. Hindi lamang yung buhay mo, kundi yung buhay ng iba. You appreciate them in your thanksgiving and in your supplication for them. Sabi nga ng isang author, walang panalangin ang nasasayang, lalo na kung ito'y inaalay para sa kapatiran. Kahit si Jesus, kung titingnan mo, lahat ng kanyang prayer nung nandun na siya sa cross, lahat para sa kanyang kapwa. Father, forgive them, for though they do not know what they are doing. Para sa kanila yon. Mga kapatid, dinadalangin niya yung kanyang kapwa. Pwede naman na inuton niya ang sarili niya. Siya po yung nagsasakit. Pero sila ang ininot ni Lord. Yung mga tao na nagpapako sa kanya, yung mga tao humampak, naghampak sa iya, nagsikad, naglustab, nagsabunot, nagsampaling kay Jesus. Ininot niya ang pinag-pray. Kahit yung mga tao na nasa katabi niya, yung mamamatay na, sabi, Jesus, pwede ba alalahanin mo ako? Ano ang sabi ng Panginoon? Makakasama kita sa paraiso. So, para sa kanyang kapwa. Mga kapatid, nawa ito maging larawan sa atin na bahagi ng ating pananampalataya to appreciate our brethren in our thanksgiving, in our supplication prayers. Dahil alam natin na kung ano ang iyong pinag-pray, yun din ang darating sa iyo. Sa halip na mainggit doon sa taong tumanggap ng blessing, mag-hook up na lang. Magpasalamat ka sa Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon? Makigalak doon sa mga nagagalak. In short, kung siya ay natutuwa dahil meron siyang bago, meron siyang natanggap, may bonus siya, makituwa ka sa kanya. Praise God! Pinagpala ka ng Panginoon. By declaring that, kapatid, ikaw ang isusunod. Sapagkat kung ano ang iyong pinakawalan, siya ang babalik sa iyo. Somebody say, thank you, Jesus. Pangalawa, the admiration. Pinakita ni Apostol Pablo yung kanyang paghanga. Yung kanyang, hindi lamang yung pag-appreciate sa kanila, kundi yung kanyang paghanga sa kanila. Bakit? Because of their godly labor. Say that word, labor. Ano sabi? We remember before our God and Father. Your work. Sabi nyo sa tayo mo, your work. Ikaw ay meron kang work. Meron kang trabaho. Meron kang kingdom assignment. At yung assignment mong yan, kapatid, ikaw lang ang piling gumawa niyan. Amen. You might have a job, but you have a work. Siguro, kung ikaw ay teacher, ang job mo ay sa pagtuturo, nakakasweldo ka. Pero ang kingdom assignment mo, kapatid, yan po ang assignment na binigay sa naman. That is your work. Kahit 60 years old ka na, kahit 65 years old ka na, kahit 75 years old ka na, you continually doing your work. You are continually doing your work. No retirement in God's work. Sabi sa tayo mo, habang buhay. Ang iba minsan, dahil sa problema na di-discourage, kapatid, ipag-pray mo. Dahil, alam natin, ng Panginoon, binigyan ka ng assignment
Dahil ikaw ay mahalaga sa Kanya. Mag mundo ka kung dahil ka pigtawan ng assignment. Kung sabihin, dahil ka pigtiwalaan. Kapatid, binigyan ka ng work ng Panginoon. At ang buhay na ito, gagamitin natin. Anong sabi? Until there is life in me. Hanggang merong buhay, hanggang merong hininga, hanggang sa huling patak ng aking dugo. In other words, habang nabubuhay, maglilingkod ako kay Kristo. Amen. May kanta ba itong paglilingkod? Ano man ang sabihin ng iyong kapwa, maglilingkod ka pa rin. Ano man ang sabihin ng kutsain ka man, kantsawan ka man, maglilingkod ka pa rin. Bakit? Sapagat ganun ka sa Panginoon. So, because of this godly labor na binigay sa iyo ng Panginoon, mapaglilingkuran mo siya sa kanyang kaharian. At pagdating ng panahon, sasabihin niya sa iyo, good and faithful servant, enter into the kingdom. Pumasok ka sa aking kagalakan. Pupurihin ka ng Panginoon, i-recognize ka ng Panginoon, ipopromote ka ng Panginoon. Anong sabi sa kanya? Yung dahil naging matapat ka sa kaunti, pamamahalain kita sa marami. Ibig sabihin noon, promotion. And then, ano pang sabi ng Panginoon? Enter in to the kingdom. Enter in to the banquet. Pinapasok niya. Bakit? Celebration yon. Hindi lamang recognition ang bibigay sa ng Panginoon. Kasama dyan ang promotion. Kasama dyan ang celebration. And time will come doon sa langit during the Bema, during the judgment of the saints, during the rewarding and awarding, kapatid, merong reward. Hindi nasasayang ang iyong mga ginawa sa kanyang banal na pangalan. Sabi mo sa katayin mo, tatandaan ko yan. Kaya nga, ano ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, pakibasa? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ano ba ang nakakagalaw sa'yo? Ano ba ang nagpamatigil sa'yo? Ano ba? Problema ba yan? Pagsubok ba yan? Pagkutya? O kaya meron kang pinagdadaanan sa buhay? The Bible is telling you right now, let nothing move you. Huwag kang matitinag. Kung si Jesus nga, mga kapatid, anak ng Diyos, nakaranas. Kung siya nga, bugtong na anak ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, nakaranas. Ng pag-uusig, ng problema, even kamatayan. Sabi mo sa katayin mo, ikaw pa kaya. Pero ang maganda, sapagkat ikaw ay nakatalaga, sabi niyo saan? Sa katagumpayan. Kapag ikaw ay bumagsak dyan, babalik at babalik ka dyan, hanggang hindi mo na pagtatagumpayan yan, sapagkat you were destined to become conqueror. You were destined to become victorious. Why? Dahil kasama natin ang Diyos na iyong kasama, matagumpay na Panginoon. Ano ang sabi sa iyo? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Thank you, sis. Kaya nga, huwag kang matitinag. Let nothing move you. Storm, ulan, bagyo, problema sa buhay, kakulangan. Wala pwedeng makapag-separate sa iyo sa pagmamahal sa Lord. Sabi sa Romans 8, di ba? Kahit yung kamatayan, kahit yung kahubaran, kahit yung aksidente, kahit yung kahinaan, karamdaman, kahit kamatayan, nothing will separate you from the love of God. Somebody say, I love you, Jesus. At lagi nating tatandaan, ang ating pagpapagal, hindi nasasayang. Kaya dito pa lang, unawain mo ito, gawin mo ito, i-apply mo ito, para hindi masayang ang iyong paglilingkod sa kagurangan. Hebrews chapter 6 verse 10, anong sabi? God is not unjust. He will not forget your word and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Hindi kakalimutan niya ang Panginoon. Ang Panginoon hindi makakalimutin. Nagbigay ka, alam niya ng Panginoon at merong ibabalik sa iyo, Lord. Tumulong ka, alam niya ng Panginoon. Kahit yung mga sikretong lihim, alam din ng Diyos yan, kapatid. Anong sabi? He will not forget your word. And the love you have shown, pati yung
yung pagmamahal na ipinakita mo, pagmamahal na inialay mo sa iyong kapwa. Maging ang iyong pagtulong sa iyong kapwa. At ang iyong patuloy na pag-support sa gawain ng Panginoon at sa mga tao ng Panginoon, sa pagmamaskatayan mo, hindi niya nakakalimutan. Kaya nga ano, sabi sa Galatians 6, 9, and 10, let us not become weary in doing good. Dahil ka mapagal. Minsan kita, dahil sa imong, siguro, grabe na ang kapagalan, pero lupay-pay na, huwag kang huminto. Pwede kang mag-rest, pwede kang pahingalo, pero huwag kang mag-back out. Tumuloy ka lang. If you will fail, dahil nagkamali ka, nagkamali ka, you fail forward. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, mag-continue ka. Tumuloy ka pa rin. Huwag kang mag-backslide. Huwag kang bumalik sa dati. Anong sabi? Let us not become weary doing good, for at the proper time, we will reap a harvest. Say that word, harvest. Harvest. At yung harvest, tatandaan ninyo, mas marami yan sa tanim. Amen? Nagtanong ka rin sa rumpasi, ang ani mo kaan, kadakol ng pasi. Yung labor mo, mga kapatid, sa pagtatrabaho mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, may ani ho yan. At mas marami ang ani kaysa sa binhi. Kahit sinong farmer dito ang tanungin mo, mas marami yung ani kaysa binhi. For at the proper time, we'll reap a harvest if we do not give up. Sabi mo sa katain mo, do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, especially to those who belong to the family of believers. Priority mo, yung family mo. Mga kapatid mo, minsan, mas maraming pakitalugan sa mga iba, mga kaklase, o kaya mga kaopisina, kaysa sa tuyang pamilya. Mga kapatid, hindi gusto niyang Panginoon yan. Ang gusto ng Panginoon, maging fair ka. Yung treatment sa iba, dapat unang makita sa iyong pamilya, sa mga kapatid. Ikaw baga ano? So, magurang na ilang, napais na. Pero sa iyong mga kung ilibre gusto, nasa na? Mga kapatid, gawin natin, mahalin natin ang ating kapwa, mga kapatiran. Kung tayo ay nagiging mabuti sa iba, higit dapat tayo maging maunawain at mabuti sa ating mga mahal sa buhay. Sa tugang mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa tiyo mo. Minsan double standard tayo. Maray sa iba, pero sa tuyang pagkapamilya, grabe kita. Mga kapatid, panahon na para tayo ay magbago. Ipakita natin sa Panginoon na tayo ay marunong mag-apply ng kanyang mga gabay. Amen? Especially to those who belong to the family of believers. Priority yan. Kasi yan ang standard ng iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Love your neighbor as yourself. Yung believers na yan, yung family mo na yan, that is, ikaw yun. Kapatid mo, kadugtong yun ng puso mo. Kaya dapat, kung tayo ay mabait sa kanila, dapat higit na mas mabait tayo. Higit tayong maunawain sa ating mga kapatiran. Pangalawa, godly love. Ina-admire niya yung pagmamahal meron sa puso ng mga taga-Thessalonica. Anong sabi? Your labor prompted by love. Ibig sabihin, yung kanyang paggawa, merong basihan, merong pundasyon ng pag-ibig. Maganda na ginagawa mo out of love, not out of duty. Minsan ba kita pigibo mo trabaho ko yan, obligasyon ko. Dagdagan muna, i-revise muna, birikon muna, tayo ba sa magibo ka, ilagay mo na yung puso sa yung ginagawa. Kasi ang sabi ng Bible, prompted by love. Dapat yung pinaka-motivation mo, you are doing it for love. Kaya ako medyo nagigibo akong assignment, pagka medyo dahil mo gusto, tiriton muna sana. You declare, Lord, I'm doing this for your glory. Miski, habo-habo mo, medyo pag mati mo, napipiritan ka, you declare, you continually declare. Bakit? Sapagkat yan, kapag na-declare mo na, naririnig yan sa spiritual realm. Nadadagog yan kang mga anghel, nadadagog yan kang mga kaiwan. Ay, dineclare na niya. Dahil ka nakapagpatawad, nag-release ka na ng forgiveness,
Lord, I release forgiveness dahil mahal ko siya. Pinapatawad ko na siya. Sabi ka kay Ewan, ay, nagpatawad na. Dahil na kita makalaog dyan. Kahit kung igwa kita ng unforgiving spirit, nakakalaog siya. It becomes the foothold. Nagiging stronghold ka kay Ewan. Tungtungan niya. Pagkatapos, naging istaran niya. Kaya dapat, kung may kulong buot, i-release na yan. Magpatawad kita. Ang pundasyon kang lahat ng ating ginagawa, pag-ibig. Bakit? Sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? John 13:34, sabi, a new command I give you. Bagong utos. Love one another as I have loved you. So ang pinakabasihan ng ating pagmamahal sa iba, yung pagmamahal niya sa atin. Kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, lahat ng ating kasalanan, ano bang uri ng kasamaan ang ating nagawa? Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, kasalanan mo bukas, at sa darating na panahon, pinatawad na lahat ng Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. That should be also the basis of our pagpapatawad sa ating kapwa. Dahil pa siya ding tigahagad sa imo, dahil pa siya nagsusorry sa imo, nagpapatawad ka na. Lord, I release forgiveness. And everybody say, why? Because whatever you release, it will return back to you. Somebody say, thank you, Jesus. So, you must love one another. Inutro pa, no? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ito ang tanda. Ito ang patunay. Lalo na ikaw ay tagasunod ng Panginoon sapagat ikaw ay marunong magmahal. Marunong magpatawad sa iyong kapwa. Kapag ikaw nagsasabi na ikaw ay tagasunod ng Panginoon pero nagtatanim ka ng kaanggutan, hindi ka nagpapatawad, sagkod nga sa lubungan, dahil ko nga sa papatawado. Dawa nga sa ikaw makaabot, hanggang nga sa kutkot, dahil ko nga sa mapapatawad. Kapatid, mali ho yun. Dapat tayo ay matutong magpatawad sapagat yan ang patunay na tayo ay kanyang anak, na ikaw ay tagasunod ng Diyos na buhay. Somebody say, thank you, Lord. Sabihin mo nga, I release forgiveness. And in releasing forgiveness, you also forgive yourself. Lord, pinapatawad ko na ini. Para tanong ng kagutan na ini. Pinapatawad ko na ko yan sa diri. Si Judas he was not able to forgive himself. Si Peter, tinatuan niya si Jesus 3 times, pero he was able to forgive himself. Kaya hindi siya nag-suicide. Si Judas dahil sa dahil niya napatawad sa diri, mga kapatid, siya ay nagpakamatay. Bakit? Because of pride. Dahil niya mapatawad Kaya dapat tayo ay marunong magpatawad sapagat yun po ang patunay na tayo ay merong Diyos na buhay. Romans 12:10, pakibasa. O dito makikita makikita ang iyong maturity sa pananampalataya. Makikita kung ang iyong pananampalataya mataas ng level. Bakit? Sabi diyan, honor one another above yourselves. Ang tao baga, gusto niya, pero siya ang inot. Pero ang sabi ng kagurangan sa Romans 12, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ang ibig sabihin nito, humility. Na miski ka sutama, miski ka sumaray, nagpakumbaba ka sana. Pero, kaya ka sana ining, no show, bako kang showy. Araw kaya, low profile. Dahil ikaw ay merong Diyos na buhay. You know to humble yourself sapagkat ang nagpapakababa, siya ang itinataas. Kapag ikaw nagpapakataas, binababa yan ng Diyos. Sabi sa Book of James. Kaya kung ikaw ay nagpapakumbaba, mga kapatid, nakikita yan ng Diyos. Ipopromote ka ng Panginoon. Itataas ka ng Panginoon. Galatians 5:13, pakibasa. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Say that word, in love. Kung ikaw nagsiserve sa iya, ka magkumod-kumod. Minsan, baga kung anggot ka sa iya, mataw ka ng kapit, pabadag. Minsan, pigkuyan muna. Pero nagkaragsing na tasa. Dagdagan muna ng paggamon. Gawin mo, ang pag-iisip mo sana, pag-ikibo mo para kay Kristo. Si Jesus ang pagserbihan mo, bakit siya?
Yan ang sikreto. Serve one another humbly in love. 1 John 4:11, basa. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Kung nagsasabi kang mahal mo ang Diyos, dapat mahalin mo ang iyong kapwa. Learn to love one another. Sabi sa tayo mo, I love you with the love of the Lord. Learn to love one another. Bakit? Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Paano masasabi ikaw ay umiibig? Nagmamahal ka sa salita, pero hindi naman nakikita sa gawa. Dapat makita sa gawa. Pakita natin ating pagmamahal sapagkat ito ay command, ito ay utos ng Panginoon sa atin. At pinakadahilan niyan because God is love. Those who do not love, they do not know God. For God is love. 1 John 5:7 and 8. Kaya, love one another. Kaya nga, ano sabi ng isang author, kung anong pag-ibig ang ating itatanim, iyon din ang pag-ibig na ating aanihin. So ano ba ang iyong pinakawalan babalik sa iyo? What kind of love ang nasa puso mo? Sa iyong paglilingkod, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paggawa ng iyong assignment. What kind of commitment do we have? Kapatid, ipakita natin ng Diyos ang ating number 1 sa buhay. Number 3 and last, the affirmation, pagkilala ni Pablo. In-affirm ni Pablo na yung kanilang ginagawa ay tama. Bakit? Sapagkat sa kanilang mga aksyon, nakikita ang God's affection. Nakikita yung pagmamahal ng Diyos. Anong sabi sa 4? For we know, brothers and sisters, loved by God. Alam ko na kayo ay mahal ng Panginoon, kayo ay minamahal ng Panginoon, at kayo ay patuloy na mamahalin ng Panginoon. Sabi mo sa tayo mo, God loves you. Kaya nga, ano sabi sa Ephesians 2:4? But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Yung pag-ibig ng Diyos na dakila, para saan? Para sa iyo. Dahil sa kanyang mayamang habang, tayo pinatawad ng Panginoon. Sabi dito, God made us alive. Kung hindi ka mahal ng Panginoon, patay ka na. Yung pagmamahal na ito ng Diyos ang bumuhay sa atin. Siya ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon. Somebody say, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. 1 John 3:1 ang sabi, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Ganon ang kanyang dakilang pagmamahal. Yung kanyang pagmamahal sa iyo. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa iyo, sabihin niyo ano yun? Tinawag kanyang anak. Ikaw wag kang pamangkin, ano? O kaya, aki kang kapitbahay. Dahil namot ang kang iba. Pero, kung siya nagrani, duman sa room lalaki na mabuuton, inapod siyang anak. Na-encourage siya. Ganun ho tayo mga kapatid. Dahil sa kasalanan, dahil sa kalikuan, dahil sa ating mga nagawang kamalian, tayo ay kanyang binigyan ng kapatawaran. Hindi lang pinatawad. Ano yon? Tinawag kanyang anak. What does it mean? It means connection. Hindi lamang reconciliation. Connection. Na ang anak at ang ama, mga kapatid, mayroong kaugnayan ka sa kalangitan. Ganon katindi ang kanyang pagmamahal. Kahit tayo hindi kaibig-ibig, inibig tayo ng Diyos. Dahil kahit yung ating mga kasalanan ay maitim, kasing itim ng maitim na ulap, kaya niyang paputiin. Kahit mapula, kasing pula ng dugo, kaya niyang i-purify. Ganyan katindi ang kanyang pagmamahal. Sabi mo sa katayin mo, tatandaan ko yan. Jeremiah 31 verse 3, pakibasa. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon, walang hanggan. Walang katapusan. Mawala man ang langit, mawala man ang lupa, yung pagmamahal ng Diyos hindi mawawala. Somebody say, I love you, Jesus. Dahil sa kanyang paghabag sa atin, yung kanyang pagpapatawad sa atin, mga kapatid, sabi niyang Panginoon, ang pagmamahal ng ito ay walang katapusan. Isaiah 54 verse 10,
Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Kahit yung mga bundok, maugat, yung mga burol, mawala, pero yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, hindi matitinag, matibay at matatag. Kahit may problema, lagi mo siyang kasama. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ganyan kakahalaga sa kanyang mga mata. Ano pang sabi? Nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Yung kanyang covenant sa'yo, na kapayapaan, yung reconciliation na binigay sa ng Panginoon, hindi mawawala. Kahit may kasalanan, kahit may biktima, kahit na merong problema, kahit merong persecution, hindi mawawala. Walang pwede makapaghiwalay sa iyo at sa Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi kayang tanggalin ng kahit ano pa man sa ibabaw ng lupa. Number 2, hindi lamang yung affection ng Panginoon nakita ko rito, even the election or selection of the Lord. Pinili ka. Sabi sa verse 4, pakibasa, for we know, brothers and sisters, He has chosen you. So, Paul was affirming that the people in Thessalonians or Thessalonica, they were chosen by God. At sinasabi ko sa inyo, dito sa Tagas, sabihin sa tayo, ikaw pinili ng Diyos. Out of 110 millions na mga Pilipino, isa ka sa pinili. Sabi ng iba, maswertihon kita. Sa atin, pagpapala. We were blessed. Pinili ka ng Panginoon. Tanong ko sa iyo, pipiliin mo ba siya? Amen. Aalis ka pa ba? Hindi na. Kapatid, dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, pinili ka ng Panginoon. Napakaraming Pilipino, 110 million. Pero dito sa Tagas, meron siyang pinili. Kasama ka dyan. Kasama ka sa kanyang minamahal. Pinili ka ng Panginoon. At ikaw ay pinahaalagaan niya. Isaiah 41 verse 9, pakibasa, I took you from the ends of the earth. From its farthest corners, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Hindi kanya ni-reject. Ano ang sabi dito? I called you, sabi ng Panginoon. From its farthest corners, pinakamalayong corner, nasa gilid na ba kagdagan? Ano? Ayan, yaw na sa may corner kagdagan. Out of the farthest corner, you were chosen by God, di ba? Taga-tagas, pinili ng Panginoon. Bakit? Sapagat mahal kayo ng Diyos. Amen. At dahil dyan, mga kapatid, anong sabi? Ikaw ay tinawag niya, lingkod niya. Napakaganda, napakasarap na ikaw ay mapili ng hari na gawin niyang kasama na maglilingkod sa kanya. Yung baga, miski nga na isa ko yan halimbawa, sa DepEd, teacher, pagkatapos sa mga eskwela niya, kadakon, 50, 55. Doon sa 55, meron kang kinuan sa row, ginibo siyang alalay, ginibo siyang taga-bitbit o taga-ano. Itong mga kaklase niya, naiingit sa iya. Dahil sa inggit, sabi yun, sip-sip ngayon eh. Pero sa bata ng teacher, may pabor siya noon. May favor siya. Kahit i-localize natin halimbawa, si Presidente, magiging si Presidente. Pag-abot niya ni Presidente, sabi niya, magiging kangeta, ibuta kanyanin ko yan. Kay bahat ko, mapaibagay ako sa imo. Ika ngayon mag-drive sa ko. That is an honor to serve him. Why? Because he is the highest person, highest position na nasa tuyang bansa. It is an honor to serve God. And out of millions na mga Pilipino, pinili ka tangan maglingkod sa iya. That is a privilege. That is an honor. Bakit? Sapagkat yan ay pagpapakita na merong siyang tiwala sa iyo. Miski minsan nagkakamali ka, pero pinapatawad ka ni Lord. Okay lang. Nagkakasala ka, sabi ni Lord, bayan ko na yan. Tandaan mo lang, magbago ka na. Sabihin natin, nagbabago. Deuteronomy 7:6, for you are people, holy to the Lord your God. When we say holy, separated. Special. Ibig sabihin yan, mga kapatid, ikaw ay for a special purpose. Yan ang ibig sabihin ng holy. Separated. Dahil sa kadami-dami dyan ng mga tao, ikaw ay isa sa kanyang pinili. Tinawag kanyang banal for the Lord your God. The Lord your God has chosen you. Pinili ka out of all the peoples on the face of the earth.
to be His people, His treasured possession. Ang ganda, no? Kayamanan ka pala ng Diyos. Si Lord ba kayamanan mo rin? Masaya ka ba na siya ang iyong Ama? Sabi sa kanta, na nasisiyahan ka dahil siya ang iyong Ama. Siya yung may-ari ng langit at ng lupa. And then siya yung tatay mo, kapatid, napakatindi mo. Sabi mo sa kantahin mo, iba ka. John 15:16, ang sabi, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Ang ganda. Hindi ikaw ang pumili sa akin. Kasi kung tayo, reprobate ang tao dahil sa kanyang sinful nature, hindi niya pipiliin ng Diyos. Bakit? Dahil sa makasalanan. Yung nature ng tao, makasalanan. Sinilang ka pala, meron ka ng kasalanan dahil naman na sa ating mga ninuno. Pero ang ganda sapagkat pinili ka ng Panginoon. Hindi ka lang niya pinili. In-appoint ka niya. At yung appointment na yon, mga kapatid, ang tindi. Sabi niyo bakit? Pang walang hanggan. Kung ika na-appoint sa DepEd, pag 65 mo, terminal na talagang. Whether you like it or yes, you have to retire. You have to vacate the position. Pero ito ang ganda sapagkat ang appointment sa ng Panginoon, eternal. Habang buhay ka, habang nandoon ang Panginoon at walang katapusan ang Panginoon, kapatid, yan ang appointment mo na galing sa Kanya. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At yung pagkapili sa iyo ng Panginoon, napakaganda sapagkat meron siyang purpose para sa buhay na ito. For you to bear fruit. Magbunga ka. Ano yung bunga? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsigaan, kabaitan, kabutihan, pagbibigay sa sarili, at walang anuman ang babawal dito. Lahat yan bunga ng banal na Espiritu. At yan dapat ang ipakita natin sa ating kapwa-tao. You need to bear fruit. And that fruit will last. Hindi yan mawawala. So that, ito pa, tindi, meron pa siyang promise dito. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Ano yun? Blank check. Whatever you ask. Meron ka bang hinihiling? Meron ka bang nais tanggapin? O ito na pangako ni Lord sa iyo ngayon. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Sabi mo, I take it in Jesus' name. Kaya kung ano ang iyong hinihiling ngayon, kapatid, panghawakan mo. Sapagat ang Diyos totoo, hindi nagbabago. Somebody say hallelujah. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people. Ang tindi, pinili ka, royal pa, mahugko. Pag may hilang bagay ito, papainom royal, Tapos ikaw saltin, sodating, skyflakes, kingflakes. Garo, espesyalo din sa ito, human ini, royal priesthood. Ang iyong pagiging pare, ibig sabihin yan, you can directly go to God. Ang iyong koneksyon sa Kanya, hindi napuputol. Yan ang purpose ng priest of God. You can pray to God, you can ask God, pwede kang magpagitan doon sa iba, ipag-pray mo sila because you are priest. At yung priesthood na nasa iyo, royal, tunay. Yan ay, kung sa England, dugong bughaw. Sabi niyo bakit? Sapagat ang tatay mo hari ng mga hari. Amen? He's the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Glory, the God who owns the heaven and the earth. Tatay mo yun. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi yan, you are chosen people, royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises to Him. So, kaya ka pala pinili, kaya ka pala ginawa ng Panginoon na pare, sapagkat you will be the one to declare praises to the Lord. Ikaw gagamitin ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Meron kang trabaho, ano yun? Umawit sa Kanya. Meron kang gagawin, ano yun? Itaas mo ang Kanyang banal na pangalan. At habang ikaw'y nabubuhay, kapatid, that is your work. That is your assignment. Tanong ko sa iyo, willing ka ba? Amen. Praises to Him who called you out of darkness. Tinawag tayo sa gitna ng kaliliman into His wonderful light. Galing sa dilim, nilagay ka sa liwanag. Bakit? Sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. Nung tinanggap mo siya, you became light of the earth. Kaya sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine among men,
so that they will see your good works and they will glorify your heavenly Father. If you want to glorify God, if you want other people to glorify God, do your work, do your homework, let your light so shine. Sabihin mo sa katayan mo, remember that. Letter C, God's dominion. Because our gospel came to you not simply with words, but also with power. Say that word, power. At yung power na yun, mga kapatid, binigay sa'yo ng Panginoon because God is your head. Ang Panginoon ang nangunguna sa'yo. Ang Panginoon ang nag-i-empower sa'yo. Ang Panginoon ang nagbibigay sa'yo ng kanyang banal na Espiritu. With the Holy Spirit and deep conviction, you know how we live among you for your sake. So, yung paghahari ng Panginoon nakikita, nararanasan, pati yung kanyang kapangyarihan. Sabihin mo sa katayin mo, meron ka niyan. Sa kabila, sabihin mo, gamitin mo lang. Minsan tayo, umaasa tayo sa ating sarili. Hindi man lang tayo humingi ng tulong sa Panginoon. Sabi ni Lord, kaya mo na ngayon. Pero ang gusto ng Panginoon, lumalapit tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon, nagpe-pray ka. Gusto ng Panginoon, humihingi ka. Kagalakan ng Ama, na ibigay sa iyo ang kaharian. Pero minsan, hindi tayo nagpe-pray. Kasi sabi natin, kaya na natin to. Gusto ng Panginoon, lumapit sa Kanya. Anong sabi niya? Come to me. Anong sabi niya? Call unto me. Anong sabi ng come? Lahat ng nangangailangan, lahat ng gutom, lahat ng uhaw. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Bumili kayo sa akin ng walang pera. Ano yun? Pagtitiwala sa Panginoon. He was willing to give you everything in your life. All we have to do is just to believe Him. Because in the kingdom of God, in the kingdom's economy, faith is the currency. Ikaw ba'y sumasampalataya? Amen. Yan ang pambili. Yan ang kapalit. And remember this, sabi nyo ano yun? Without faith, you can never please God. Hindi siya masisiyahan kung lagi kang nagdududa. Kailangan mo manampalataya. Somebody say, I believe. Romans 4:11, as sure as I live, says the Lord, every knee will bow before me. Every tongue will acknowledge me. Ang Panginoon nagsabi, ang Panginoon nag-decree, lahat ng tuhod luluhod sa Kanya. Lahat ng labi magsasabing siya ang Panginoon. Bakit? Sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Dinikriya ng Panginoon. Habang siya ay nabubuhay. Habang ang Panginoon ay Panginoon. As surely as I live, every knee will bow before me. Meron ka bang anak na hanggang ngayon hindi sumasama sa'yo? Hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo? Kapatid, sinasabi ko sa'yo, time will come, he will bow down before the Lord. Bakit? Meron siyang tuhod. Ano ang sabi niya? Lahat ng tuhod, luluhod sa Kanya. What does it mean? Submission. Lahat magsasubmit sa Panginoon. Kung yan ay may dila, time will come, that time, ang kanyang mga labi magdideclare ng Diyos ang kanyang Panginoon. Nahihirapan ka ba na makumbinsi o kaya madala ang iyong pamilya? Kapatid, sabi ng Panginoon, darating ang panahon, luluhod din yan sa Kanya. Sasamba rin yan sa Kanya. Sabihin mo sa katayin, magtiwala ka lang. Continue to pray. Panalangin mo sila sapagkat darating at darating ang panahon yan. Philippians 2:10-11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God, the Father. So, lahat po ito magkakatotoo. Revelation 11:15, pakibasa. Kingdom of the Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. The kingdom of the world will become the kingdom of the Lord. Ano ibig sabihin yan? As the water covered the sea. Anong ibig sabihin yan? Lahat magsasubmit sa Panginoon. Ang lahat ng yan sa sanlibutan, lahat yan magpapailalim sa Kanya. Why? Because He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the King of Glory. He is the author. He is the God of heaven. He will reign forever.
Hayaan mong maghari siya sa buhay mo. Hayaan mong maghari siya sa pamilya mo. Hayaan mong maghari siya sa simbahan mo sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at siya ang masusunod sa lahat ng panahon. Another affirmation na binigay niya sa kanila is the reflection ng Panginoon. God's reflection. Ano ang sabi sa 6? You became imitators of us. Meron silang ginagaya. Meron silang ini-image. Ini-image nila ang Panginoon. Sabi diyan, for you welcome the message in the midst of suffering with the joy given by the Holy Spirit. You became imitators of us. Ang ganda, kung meron kang kukopyahin siya, kung meron kang gagayahin siya, kung meron kang tularan mo siya, sapagkat siya ang iyong Ama. Thessalonians 2:14, for you, brothers and sisters, became imitator of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffer from your own people, the same things those churches suffered from the Jews. Ginagaya nila ang Panginoon. At lagi nating binabanggit, we were created in the image of God, and we were created to image God. At sasabihin nila, hindi nga akin, hindi ko yan. Nakapandok na yan. Ano, saan nakikita? Sa ugali, sa ilaw na yung dala. Sapagkat kasama mo ang Panginoon araw-araw. Amen? Corinthians 4:16, therefore, I urge you, imitate me as I imitate Christ. Ang tindi ng kanyang declaration na ito. Bakit? We are to reflect God. Kinakailangan na makita sa sanlibutan yung mukha ng ating kagurangan. Kaya nga anong sabi niya, be holy for I am holy. Magtakabanal kayo sapagkat ako'y na tumawag sa inyo ay banal. Sabi sa Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. You need to reflect God. Ang refleksyon ng Panginoon makita sa iyong nasyon. Philippians 4:9, whatever you have learned, whatever you have received, whatever you have heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. Sabi sa katayan mo, application is important. Yung narinig mo, yung nabasa mo, yung napakinggan mo, i-apply mo. Tatawagin kang matalino. Sabi sa katayan mo, matalino ka. 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Na tayo ay magbigay ng refleksyon, ng larawan ng ating kagurangan. Letter A, the representation. Ikaw na yung representative. Tayo na yung ambassador ng Panginoon. We are the ambassador of Christ. Ano sabi? The Lord's message rang out from you not only in Macedonia, not only in Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Yung inyong pananampalataya, nagsalita, nakita, nahayag sa mga tao, sa banla, mga kapatid. Bakit? Because they were now the representatives of Christ. And the church is the embassy of the kingdom. And you are the ambassadors of Christ. You represent Him. If we are ambassadors ng Panginoon, kapatid, ano man ang iyong sabihin, yan ang dapat galing sa Kanya. Ang sinasabi ng isang ambassador, yun ang sinasabi ng kanyang kaharian, ng kanyang bansa. At ito ang tatandaan nyo. Sabi nyo ano yun? Sino man ang umatake sa ambassador, hindi lang yan physical injury. Yan po ay isang assault, atake sa kanyang bansa na kanyang kinakatawan. Anong ibig sabihin niyan? Sino man ang kumalaban sa iyo, ang kinakalaban niya buong kaharian. Ang kalaban niya, ang kanyang kaharian. Bakit? We are representatives of Christ. Sabihin sa katahin mo, you are ambassador of Christ. When they themselves report what kind of reception you gave us, they tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Ang Panginoon, muling darating. Ang Panginoon, sa kanyang pagbabalik. Sabi niyo, ano yun? Ikaw ang hahanapin. Kung meron siyang babalikan, dito sa libutan, ang kanyang simbahan. Because the church is the body of Christ. Ang kanyang kukunin yung kanyang body. At yung body na yon,
is the church. And the church is the bride of Christ. And Jesus Christ is the bridegroom. And during the wedding ceremony, iharap niya ang kanyang iglesia sa harapan ng Ama, ang kanyang asawa, the bride, which is the church. Sabi mo sa kanahin mo, ikaw yun. Sabi nga ng isang author, ang mananampalatayang tapat sa salita at gawa, larawan ng Panginoon ang sa kanya ay nakikita. Larawan ng Panginoon, nakikita sa iyo. Kapag ikaw tapat sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa, dahil ikaw ay anak ng Panginoong Diyos. Pagpalain natin ang Panginoon, dahil lahat ay tumayo, palakpakan natin siya. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay totoo. Salamat po sa iyong mga pangako. Narito kami, muli namin hinihirang ang aming buong buhay sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakapupo ang bawat isa at